뭐 무량체에 들었거든요. 근데 지금 그 사람이 사망했거든요. 죄송합니다만 성함이 어떻게 되십니까? Hello mga ka-channel! Kamusta ang lahat? I hope everyone's safe and well. Sa channel na ito, we will talk about true crimes. Mga krimen na naganap all over the world. Kung mahilig ka sa mga ganong topic, then you are in the right channel. Ang kwento natin today is about Kang Ho-soon. Si Kang Ho-soon ay tinaguriang Ted Bundy ng Korea. Binansagan siyang Ted Bundy ng Korea dahil ang paraan ng pagpatay niya sa kanyang mga biktima ay katulad ng pamamaraan ni Ted Bundy. Si Ted Bundy naman ay isang serial killer sa bansang Estados Unidos. Pareho silang may magandang muka o sa madaling sabi ay gwapo at very charming daw ang personality nilang pareho. Ayon sa reports, siyam ang kumpirmadong biktima ni Kang Ho-soon. Nagsimula ang kanyang pagpatay noong 2005 kung saan isang 20 anyos na babae ang kanyang unang biktima. Noong 2006 naman ay 3 ang kanyang napatay, 3 din noong 2007 at 2 naman noong 2008. Ngunit ayon sa mga testimonya ni Kang ay 10 daw ang total na kanyang naging biktima. Ang mga krimen na ito ay naganap sa isang probinsya sa South Korea na tinatawag na Ansang Gyeonggi Province. Samahan niyo ako today at ating isa-isahin ang mga kaganapan sa buhay ni Kang at alamin ano nga ba ang dahilan ng kanyang obsesyon na ito. Ipinanganak si Kang Ho-soon noong October 10, 1969. Pangatlo siya sa 5 magkakapatid. Maayos ang pamumuhay nilang pamilya kaya nakakapagtaka na nagkaroon siya ng ganitong klaseng sakit or obsesyon. According sa mga reports, lumaki si Kang sa isang probinsya at maayos naman silang nasusuportahan ng kanilang mga magulang sa mga pangangailangan nila. Ayon din sa mga ulat, maganda ang mga grades ni Kang sa school at isa siyang maayos na estudyante. Habang lumalaki, nag-aral si Kang ng Taekwondo. Nag-join din siya sa Korean Army katulad ng mga karamihan ng mga lalaki sa South Korea dahil required ito sa kanilang bansa. Isang gwapong bata si Kang. Maganda ang features na mukha niya at dahil dito, maraming nakapansin ang itsura niya at maraming nagsasabi na gwapo nga siya na naging dahilan ng pagiging mayabang or overconfident ni Kang. Sabi ng mga kaibigan niya ay naging sobrang mayabang daw si Kang dahil maraming nga nagsasabi na gwapo siya. Maganda kasi nga ang features ng mukha niya and very pleasant ang itsura niya. Pero marami din naman na nagsabi na mabait si Kang at magalang lalo na sa mga matatanda. A lot of people actually saw him as this innocent young farm boy dahil laki nga siyang probinsya. Isa daw siyang masayahin, hardworking, and every mother in their community would want him to be a son-in-law. Sa mga interviews, lahat ng mga tao actually ay may magandang sinasabi about Kang. Ang hindi nila alam, may 2 personality si Kang. Mga katrabaho ni Kang ang unang nakapansin ng masamang ugali niya. Napansin nila ang pagiging overly confident ni Kang sa sarili niya at madalas na pinagmamalaki kung gaano nakadaming babae ang nakadate niya. Madalas niya din daw sabihin na kaya niyang iseduce ang kahit na sinong babae in 10 minutes and to prove this, 4 na beses kinasal si Kang. Unang beses kinasal si Kang noong 1992. Nasa early 20s pa lang si Kang at that time. Tumagal ang pagsasama nila ng 5 taon at nagkaroon siya ng 2 anak sa unang marriage niya na to, pero kalaunan ay nauwi din sa divorce ang kanilang marriage. Kinasal siyang muli sa pangalawang asawa niya at ayon sa malalapit sa kanya, nakilala niya ang pangalawang asawa niya during his wedding with his first wife.
Nagkaroon naman siya ng isang anak na lalaki sa second marriage na ito, pero hindi rin nagtagal ang kanilang pagsasama at nauwi din sa hiwalayan after 7 months. Noong 2003, kinasal ulit si Kang sa kanyang pangatlong asawa. 34 years old si Kang at that time and 22 years old naman ang kanyang napangasawa. Tumagal ng 2 buwan ang pagsasama at eventually, nauwi din sa divorce. So, nangyari lahat ng pagliligawan, pagdidate, pagpapakasal, and pagdidivorce sa loob lamang ng 1 taon. Habang kasama pa niya ang kanyang pangatlong asawa ay nakilala niya ang kanyang naging pang-4 na misis. Habang pina-finalize pa ang kanyang divorce sa pangatlong asawa niya, ay magkasama na daw sila ni number 4 sa iisang bubong. Pagkatapos ng divorce ni Kang sa kanyang pangatlong asawa, ay agad niyang pinakasalan ang pang-4 niyang misis. Nang in-interview ang kanyang mga ex-wives, dinescribe nila si Kang bilang isang very well-mannered na lalaki, very charming at magaling magsalita. However, may mga reports din na lumabas na behind doors, medyo aggressive daw si Kang and may mga sexual fantasies siya na of course, hinahanap niya sa mga asawa niya, although hindi naman ito nakumpirma. Through the years, iba't ibang businesses ang tinayo ni Kang. Nagkaroon siya ng isang restaurant, isang massage shop, marami siyang alagang hayop sa farm, at nagkaroon din siya ng isang husky dog breeding business. Pero ayon sa ilang mga reports ay napabayaan daw ni Kang ang mga huskies at minsan ay ginugutom or pababayaan sa labas at pababayaang lamigin habang nagsusnow. Marami siya mga pictures na tila mahal na mahal niya ang kanyang mga alaga, pero kabaliktaran pala ito sa totoong nangyayari. Isa ito sa mga tactics niya para makapang-akit ng babae. Malimit niyang isasama ang isa sa mga huskies niya sa sasakyan para mapansin siya ng mga babae dahil of course, women love cute dogs. Behind his marriage life, very obsessed si Kang sa sarili niya. Nag-cheat siya sa lahat na naging asawa niya. Maraming beses na nagmamakaawa siya sa mga kaibigan niya na iset up siya sa mga blind dates. He would literally go to bar areas para maghanap ng babae tuwing weekends and then ipagyayabang niya sa mga katrabaho niya kung gaano kadaming cellphone numbers ang nakuha niya. Every single time gusto niyang ipagmalaki na babaero talaga siya at walang makakatalo sa kanya. Isa ding health freak si Kang. Obsessed siya sa katawan niya so he made sure na lagi siyang nagwo-workout at kumakain ng mga healthy na pagkain. Sabi pa ni Kang, he would never eat wheat or noodles dahil masama iyon sa katawan niya. Only healthy food ang kinakain ni Kang. At dahil ganito ang kanyang routine, inuobligan niya din lahat ng kanyang naging asawa na magkaroon ng healthy diet at maganda at fit na pangangatawan. Noong 2005, few months after his 4th marriage, kumuha ng insurance si Kang at ipinangalan niya ito sa 4th wife niya at sa mother-in-law niya. Now, 1 week after niya makakuha ng insurance para sa asawa niya at sa mother-in-law niya, biglang nagkaroon ng malaking sunog sa bahay ng mother-in-law niya. Ironically, si Kang lang ang nakaligtas sa sunog. Ang asawa niya at ang mother-in-law niya ay parehong namatay sa insidente. Tinry ni Kang na i-claim ang insurance and at that time, umabot ng $400,000 ang value ng insurance na yon pero nagsimulang mag-imbestiga ang mga pulis. Ilang beses siyang pinatawag ng mga pulis para isilaysay ang pangyayari. However, walang reports na nagsasabi kung nakuha nga ba ni Kang or hindi ang insurance money. Dito na nagsimula ang pagiging psychotic ni Kang. The following year, ginugol ni Kang ang oras niya at pera niya sa mga clubs. Nagpa-therapy din si Kang dahil hindi daw maayos ang mental health niya. Nagsimulang mag-decline ang kanyang mga businesses, na-aksidente ang anak niya sa motor, iniimbestigahan siya ng mga police for a possible insurance fraud, and feeling ni Kang na parang nauubos na siya at parang hindi natatapos ang mga problema niya. At the age of 37, doon na nag-start ang pagpatay ni Kang. According kay Kang, nagsimula ito dahil sa labis niyang pagmamahal sa pang-4 niyang asawa, ngunit marami ang hindi naniwala sa alibay niya na to.
Paano ang pagmamahal mo sa asawa mo ang magtutulak sa iyo para pumatay ng mga inosenteng tao? Starting 2006, nagsimula ang pagkawala ng mga young female sa lugar. Nagsimulang mabahala ang local government at pinangambahan ang kaligtasan ng mga anak na babae at kanilang mga asawa. Nang pumutok na nga ang balita na maraming kababaihan ang nawawala, isang sikat na Korean investigator ang inassign sa kaso at nangako na gagawin lahat para mabigyan ng kasagutan ang pangyayari. Malimit na makikita ang investigador na ito na nakatambay sa mga bus stop or pila ng sasakyan at maraming taga roon ang nagpipresenta na isakay siya at ihatid sa kanyang destinasyon. Dito parang nagkaroon ng lead ang investigador na maaaring ito ang taktik na ginagamit ng suspect dahil sanay ang mga tao sa lugar sa ganoong kalakaran. Ang unang biktima ni Kang ay si Yoon. Nangyari ito noong 2006. Si Yoon ay isang 23 years old na dalaga na nagtatrabaho sa isang kumpanya sa lugar. At isang araw ay nadaanan siya ni Kang at inoperan siya nito na ihahatid siya sa kanyang pupuntahan. Dahil sanay nga sila na mababait ang mga tao sa lugar ay hindi nagdalawang isip si Yoon. Para hindi lumabas na suspicious ang ginagawa ni Kang ay bumili pa talaga siya ng isang magandang sasakyan para gamitin sa pangkikidnap. Isang Hyundai Ecos ang napili niyang bilhin. Pagbaba ng bintana ng sasakyan ay makikita ang picture nila ng aso niyang husky kaya hindi talaga nakapanghihinala na masamang tao si Kang. Kapag napapansin ni Kang na medyo nag-hesitate ang babae na sumakay sa sasakyan niya, ay gagamitan niya ng linya na mukha ba akong masamang tao? Dahil gwapo nga siya, maganda ang sasakyan, plus may picture pa ng husky, malimit ay napapapayag niya na sumakay ang mga babae na pinipick up niya. As soon as makasakay ang babae ay i-overpower sila ni Kang at sasakalin gamit ang isang stocking na pangbabae. Kung iisipin mo, parang ang hirap ng napiling tactic ni Kang dahil napakanipis ng stocking, 'di ba? Maaring maputol or dumulas. Pero sabi ng mga psychologist na sumuri kay Kang, ito ang napili na weapon ni Kang dahil slowly, paunti-unti niyang pinapatay ang kanyang mga biktima at nag-e-enjoy siya na makita na unti-unting nauupos at nawawalan ng hininga ang kanyang mga biktima. Parang may sense of enjoyment and release daw si Kang kapag nakikita niya na nagsasuffer ang mga ito. Ang goal niya ay makita silang buhay, then unti-unting babawian ng buhay sa kanyang mga kamay. Praktisado si Kang sa mga sasabihin niya. Paano siyang ngingiti, mga pabangong gamit niya, paano siya manamit. Talagang pinlano niyang lahat. 3 months later, sa isang karaoke bar naman, na-meet niya ang isang babae na nagngangalang V. Si V ay 45 years old at that time. Hindi nagiinom si Kang ng time na yon at tinarget niya talaga si V dahil sabi niya mukha itong easy. Niyaya niya si V sa loob ng kanyang sasakyan and same thing, sinakal niya ito hanggang mawalan ng buhay. 2 weeks later, nasa isang karaoke bar na naman siya sa kabilang town at nakilala naman niya ang isang babaeng tinatawag na Miss Park who was 36 years old at that time and same thing, pinatay niya rin ito sa pamamagitan ng pagsakal. 1 week and a half ang dumaan, hindi na makontrol ni Kang ang sarili niya. Niyaya niya ang isang matandang babae, 52 years old ang babae na ito at that time, na sumakay sa sasakyan niya. And same thing happened, ni-rape, sinakal ng stocking at dinispose ang katawan. Walang pattern ang edad ng mga biktima ni Kang. Basta ang sabi niya, tinatarget niya yung mga babae na feeling niya ay easy target. 3 days later, may nakilala na naman siyang isang babae na nagngangalang Miss Kang who was 37 years old at that time sa isa na namang karaoke bar. Now this time, parang iba ang treatment ni Kang kay Miss Kim. Nagsama muna sila ng isang gabi, nag-overnight sa isang motel, nag-dinner, they had long conversation sa loob ng sasakyan, pero nauwi din eventually sa pagkamatay ni Miss Kim. Usually, pagsakay ng biktima ni Kang sa sasakyan ay agad niya itong sasakalin at papatayin. Pero with Miss Kim, they had more time together bago nagpa siya si Kang na patayin si Miss Kim.
Habang ini-interview ng mga pulis si Kang, nabanggit ni Kang that he felt bad for Miss Kim. So, tinanong siya ng mga pulis, kung naaawa ka sa kanya, bakit hindi mo na lang siya binuhay? And Kang replied and said, "My intention was set that day. I went out to kill somebody, so I did. I had to." Isang araw naman ang makalipas nang mapatay ni Kang si Miss Kim ay muling umatake si Kang. Same tactic ang ginamit ni Kang, tumambay siya sa bus stop, naghintay ng easy-looking target, gumamit ng tactic na, ihahatid na kita, malamig ngayon, nagsasnow. And eventually, nalure niya ang isang 20 years old na dalaga na nagngangalang Miss Yoon. This time, sinakal naman niya si Miss Yoon ng isang t-shirt, then dinispose ang bangkay. While ginagawa niyang lahat ang krimen na ito, ay meron pala siyang steady girlfriends. 3 steady girlfriends. After niyang maisagawa ang kanyang mga pagpatay, ay uuwi siya sa kanyang mga girlfriends to seek some sort of attention. Walang kaalam-alam ang mga side girlfriends niya sa dual personality niya. All along, they thought Kang was just this charming guy na karelasyon nila. According to them, never na naging bayolente si Kang sa kanila. He's very loving. One day, biglang may nahanap ang mga otoridad na isang bangkay sa lugar, and dahil dito, nag-decide si Kang na maglaylo muna. Pero after 10 months, umiral na naman ang obsesyon ni Kang. Inofera niya ang isang babae na nagngangalang Miss Kim, who was 48 years old at that time, na ihatid sa kanyang pupuntahan. And the moment na nakasakay ng sasakyan si Miss Kim, he strangled her and eventually died. Sa salaysay ni Kang, after niya mapatay ang mga babae, ay ikiklip niya ang mga kuko nila or yung tip ng mga daliri nila para i-conceal ang kanyang DNA. A month later in 2008, isang 21 years old naman na college girl ang kanyang naging biktima. Same process, sinakal, pinutulan ng kuko to conceal the DNA, then he disposed her body. Pero ang hindi alam ni Kang ay nakunan pala ang kanyang sasakyan sa isang CCTV sa lugar. May isa pang CCTV na nakuha na nakita si Kang na nagwi-withdraw ng pera sa isang ATM machine gamit ang ATM ng isa sa kanya mga biktima. Nakasuot siya ng wig at naka-yellow na jacket. Gumagamit siya ng condom sa mga daliri niya para hindi maiwan ang kanyang fingerprint. Eventually, natunton ng mga pulis si Kang. Isa pala sa mga naging biktima ni Kang ang nakatakas at nabuhay. Siya ay si Mrs. Moon at in-explain niya kung paano siya nahulog sa patibong ni Kang. Sabi niya, he was very warm, inviting and innocent daw ang itsura ni Kang kaya agad siyang nagtiwala. Lahat ng kanyang mga krimen ay naganap sa likod ng kanyang sasakyan. Gumawa siya ng isang parang maliit na kama kung saan madali niyang maiihiga ang kanyang mga biktima. Lahat ng galaw ni Kang ay planado from A to Z. Sa reports ng mga pulis ay 9 daw ang total ng kanyang mga napatay, ngunit ayon mismo kay Kang ay 10 ang total ng kanyang mga biktima. Kapag tiningnan mong mabuti ang mga biktima ni Kang, mapapansin na halos lahat sila ay maliliit na babae. Sinadya niya ito dahil maliit na lalaki din si Kang. Kang was only weighing around 50 kilos at hindi rin naman siya katangkaran kaya he made sure na mas maliit sa kanya ang kanya mga biktima. Maraming naintriga sa investigasyon ng kaso ni Kang. Isang top psychologist ang sumuri kay Kang at ayon sa kanya, para siyang nakikipag-usap sa isang tao na may demonyong mga mata. Parang sinasabi ni Kang sa pamamagitan ng pagtitig na isa siyang psychopath. Sinabi pa ni Kang sa interview na mahilig siyang manood ng mga psychopaths na movies and he knew that they have a lot of similarities. Habang ini-interview siya ng mga pulis, napaka-monotone niya lang, poker face lang siya the whole time na parang sinasabi talaga niya, I am indeed a psychopath. Unlike other serial killers na, walang trabaho, patapon ng buhay, Kang was different. He had his own business, maayos ang relationship niya sa mga kapitbahay niya. Mukhang napaka-normal talaga ni Kang.
Usually, ang mga serial killers, diba, are loners, introvert, but Kang was different. He was an extrovert. He loves to be with people. He loved the attention. Kinategorize siya ng mga otoridad like a Western serial killer and not somebody who is from Korea. Sa Korea, normal na ipa-re-reenact sa suspect kung anong nangyari mismo sa krimen and sa crime scene. So, nireenact ni Kang kung ano ang nangyari. From how he would lure his victims, saan siya tumatambay, how he would strangle them, and even the tiniest details ng kanyang krimen. Nang ini-interrogate si Kang ay binilhan siya ng noodles ng mga pulis, ngunit sa halip na kainin ay sinabi niya na masama ang noodles sa katawan ko, so orderan niyo ako ng fried rice. Habang ini-interview, mapapansin ng mga investigador na nagliliwanag ang mukha ni Kang every time na mababanggit ang salitang babae. Like ito ang favorite subject niya. He would brag kung gaano kadaming babae ang nakadate niya or kung paano niya nakakayang mangakit ng babae in 10 minutes or kung paano niya napapapayag ang mga babae na sumama sa kanya. Like a real psychopath. Ayon sa psychologist na sumuri kay Kang ay napakagaling daw magmanipula ni Kang. So good that he tricked a lot of women. It was concluded na ginawa ni Kang lahat ng krimen for his own pleasure and nothing else. Ang pahayag pa ni Kang ay, "Women are just a tool of money for me." Classic beta man, insecure man, someone who wants to uphold his non-existent ego only for his financial gain. Pagkatapos ng investigasyon, Kang was found guilty of rape, murder, and arson. Hinatulan siya ng death penalty pero dahil merong informal moratorium sa death penalty sa South Korea since 1997, ay buhay pa rin hanggang ngayon si Kang. Ayon sa mga reports, during his early days in prison, Kang acted like a king of other prisoners and never seemed apologetic or remorseful. He said, Kang seemed to realize his position only after Jong Nam-gyu, a serial killer who was also sentenced to death, committed suicide because of the pressure of the death penalty. Again, hanggang ngayon ay hindi pa rin na-execute ang death penalty ni Kang at till now nasa loob pa rin siya ng kulungan sa South Korea, and Kang was the last captured known serial killer in South Korea.